Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So ayan, for today's video, dahil gusto nyong makita yung bahay na tinutuluyan ko dito, ipapasyal ko kayo dito sa bahay na tinutuluyan ko. So tara, pasok tayo sa loob ng bahay namin. So ayan guys, yan nga pala yung munting bahay namin dito sa Ontario, dito sa Dryden. Para sa mga nagtatanong, nandito po ako sa Dryden, wala po ako sa Toronto, malayo po ako doon. And malapit po ako sa Winnipeg, siguro mga 4 hours drive lang kasi doon ako bumaba nung pumunta ako dito. Tapos ayun guys, yung una kong pinakita sa inyo, pagpasok natin ng pintuan, yun po yung basement, nandun po yung laundry area namin. Tapos merong isang room doon, kwento ko lang sa inyo, doon ako natulog nung unang araw ko dito sa Dryden. Tapos hindi, actually kasi guys, matatakotin talaga ako, hindi ako tumagal doon, hindi ako makatulog. Kasi nung dumating ako dito, hapon kami dumating, tapos kinabukasan, mag-start na pala ako ng work. So hindi ko na siya nagawang linisan, kaya medyo nakakatakot pa. Alam mo yun, maraming tambak, maraming medyo maalikabok, tapos madilim, nagkukurap-kurap yung mga ilaw. So hindi ako tumagal doon, hindi ako makatulog. Parang 3 days ako natulog doon, 3 nights. Pero pumapasok ako sa trabaho, dalawang oras lang yung tulog ko kasi hindi talaga ako makatulog noon. Kasi nga nakakatakot yung place. Kaya ayun, mabuti na lang nakalipat ako dito kagad sa taas. Tapos ayan,
Nakita nyo naman yung sala namin, yung kitchen namin. Yung sa dining namin guys, meron lang doon small table, tapos 3 upuan. Kasi di naman kami nagkakasabay-sabay kumain dito. Kaya sakto lang yun sa amin, tsaka 4 lang naman kami ditong nakatira. Tapos kasama na rin yung kitchen doon. Kumpleto na yun, may gamit na lutuan, tsaka yung dinala ko na lang yun yung rice cooker, tsaka yung air fryer, yun. Binili ko na lang yung air fryer sa Amazon kasi nga para pagka wala akong time para madali nakakapagluto ako agad-agad kahit may iba akong ginagawa. Tapos yun, yung sa naman namin, tambayan namin dito, maganda naman yun. Yung sala namin kasi mayroong siyang sopa, tapos may big screen na TV na rin siya, may internet, may YouTube. Tapos nakita nyo, may view pa kami from outside. So, ang ganda nun. Tapos, minsan guys, may kita nyo, merong mga deer doon na naglalakad-lakad. Minsan nga, pinapakain namin pero mga prutas lang kasi bawal mo pakainin ng iba yun. Pag may nangyari yung pwede kang kasuhan. Tapos, ayan, yung CR namin. Sakto lang naman din. Maganda siya para sa amin. Then, yun. Yan lang naman yung buong bahay namin. At ito, nandito tayo ngayon sa kwarto ko. Siyempre, hindi naman matatapos yung video na to na hindi ko kayo maiikot sa kwarto ko. So, wala namang special sa kwarto ko guys. Nothing special. Ayan. Sa kwarto ko, ito nga pala guys yung mga damitan ko. Diyan yung mga damit ko na hindi ko pa nagagamit. Tapos mapapansin nyo dito, meron ako isa pang sampayan. Dito naman nakasampay yung mga bag na ginagamit ko. Tapos yung mga jacket ko. Kasi pagka dito sa Canada, kailangan nyo yan. Kasi dyan yung isasampay yung mga winter jacket nyo para kahit papaano hindi siya nasasama dun sa malilinis. Ayan. Kasi dito hindi ka naman pwede maglaba araw-araw kasi nakakapagod din maglaba Kasi pagod na tayo sa trabaho. Tapos ayan. Nandyan yung mga gadgets ko. Meron akong iPad, extra phone, tapos lampshade. Ewan ko, itong kwarto kasi namin dito, wala siyang lagayan ng ilaw. Ewan ko kung ganito sa lahat. Pero, ayan, kaya nagla-lampshade kami dito. Pati din naman sa ibang kwarto, wala silang mga lagayan ng ilaw. Puro ganyan lang. Tapos, ito, meron akong mini table dito na may 6 rin siyang drawer. Tapos, ayan. Ito pa yung isa kong vlogging setup. Yung umiilaw kung nakikita nyo. Yan. Ayan, pang-vlogging ko yan Tapos, ito guys, meron akong Bible dito. Itong Bible ko na to, galing pa to sa Philippines. Nung sa simbahan namin, matagal na sa akin to. Siguro way back 2017 pa. And yan. Simula dumating ako dito sa Canada, lagi ko tong binabasa. And isa rin to sa mga nagpa-strong sa akin dito. Kaya, trust God. Kasi iba yung matutulong niya sa life natin. Lalo na yung mga taong nandito sa ibang bansa. Tapos, ayan, meron akong kama dito. Double size siya. And mag-isa lang naman ako dito kaya gumugulong-gulong lang ako dyan. Tapos ayan, meron din akong gaming chair dito. Kasi ayoko yung palagi ako nakahiga pagka nasa kwarto. Gusto ko yung nakakaupo-upo ako, ganito, nare-relax ako kahit papaano. So ayan, yan lang naman po yung munting bahay namin dito. Ayan yung kwarto namin. At syempre bago ko makalimutan, alam ko maraming nagtatanong sa inyo kung magkano yung renta namin dito. Yung renta po namin dito is nasa 500 Canadian dollar lang po siya. Kasama na doon yung kuryente, tubig, tsaka yung mga gamit na nakikita nyo dito sa loob ng bahay. Kasama na po yun. Inclusion na yun. Maliban lang sa mga personal things ko. Ito, binili ko to. Tapos yan, syempre yung mga gamit ko, ako na yung nag-provide niyan. Yun, 500 lang po siya. Pero yung may-ari po kasi neto, yung pinapasukan ko rin sa Tim Hortons. Kaya mura lang yung rental fee niya sa amin. Kasi ang cost of living dito sa Canada, sobrang mahal na. Yung ibang bahay dito, umaabot ng 700 pataas na yon yung upa. Upa pa lang yun. Minsan room pa lang yun. Kaya medyo mahal. Ito, medyo mura-mura. Kasi nga, pabahay ito sa amin nung pinagtatrabahuhan namin. So, ayun guys. Thank you for watching to my vlog. So, hopefully may nakuha kayong idea. Hindi talaga ako magaling sa ganito guys yung mga room tour, mga tour na ganito, yung mga describe. Magaling lang ako magdrama, ganun. Kaya, ayun, sana nagustuhan nyo yung video ko. And thank you for watching. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!